Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga ka-abroad, mga ka-OFW. Kamusta po kayo? Ang pangalan ko po is Milo. Yes, you can call me Miles. So, andito na naman po tayo ngayon. Actually, it's my fourth day. It's our fourth day dito po sa hotel quarantine namin sa Makati, sa IAM Hotel. So, okay naman po. Based on my experience, wala namang problema. And sabi ko nga, feeling mayaman, feeling doon. So, okay na yan. Mas maganda na yan kasi minsan lang natin maranasan to. Although, naranasan ko lang to dahil quarantine bilang OFW. So, kasi pag normally, nag-hotel din ako pero usually pag may event lang, pag may ginagawa lang ako event kasi dati business ko yan. So, eto, so meron ako dito, as I said before, na gagawa ako ng maiksing video. I don't know if it's going to be maiksi, but I don't know. Just to give you hint, especially po yung mga OFW, ito kasi pinagtiyagaan kong gawin. Gusto ko kasi magkaroon kayo ng konting background and guidelines also, para maging guide nyo na rin po sa pag-uwi nyo bilang OFW, lalong-lalo na kung manggagaling po kayo sa green list country. So, I think po, hindi ko po sure, hindi po ako expert. Ito lang po ay based sa aking experience bilang OFW na umuwi galing po ng Dubai. So, ang akin lang po is to help other OFW rin po na nagkaroon ng idea ano po yung mga gagawin nila, ano po yung mga dapat nilang isaalang-alang. Lalo na po, ako po, concerned po ako sa mga OFW kasi hindi naman po lahat ng OFW is tulad nating medyo mataas ang alam niyo na po na they can easily understand everything kasi may mga tao po talaga na pag ginawa nating English, hirap din naman ako sa English kahit papano, kahit marunong ako, hindi naman ako pulido. So, tao lang po. So, mas maganda na pong gawin natin sa ating sariling liwika and sometimes susundot po ako ng mga English kasi Taglish mas maganda. So, medyo class in dating kasi nasa hotel, sayang naman po. So, ako po ulit si Milo. So mga bago pa lang po sanang nakakita ng video ko, I hope po pagtiyagaan nyo na ako. So mag-like na lang po kayo at mag-share and mag-subscribe po kayo sa aking channel. So ito po ma'am, sir, mga kabroad, mga kaibigan, mga ka-OFW. So ito po yung mga dapat nating i-secure while in planning of having our vacation po, let's say galing ng green list country or galing ng UAE. So I particularly ilalagay ko na lang po yung country na UAE kasi po 'di ba naging red list country sila. Then it happened na talagang marami pong na-cancel kasi kami po is several times na-cancel. So paulit-ulit po ang aming cancellations and rebookings until such time po na nagkaroon po, naging green list po ang UAE and immediately nakapag-book kami and happily and fortunately ito po nandito na kami sa Pinas. So ito po yung mga dapat nyong tandaan sa mga uuwing OFW, mga land-based OFWs po. Maybe this can be considered also from the OFWs coming from other countries which is also under the green list ng Pilipinas. So, ito po yan. So, pasensya na po na sa lamig po sinisipon ako. So, ito po yung mga dapat natin i-secure. Isa-isahin ko po para mas lubos nyo po sanang maunawaan. Ito po ay based lang po sa experience ko at based na mga experience ng mga kasama ko. So, sana po makatulong. So, number 1 po ay mga necessary. Siyempre, OFW ka, kailangan necessary talaga. Number 1 po, i-secure nyo po yung passport. Yes, number 1 is passport. So, ako talaga. Ito po. I have my passport here. Here's my passport. So, dinala ko siya talaga. Kasi kailangan, hindi ka naman makapagtrabaho abroad pag wala ka, ano ka, alien? Ano ka, manananggal? Di ba, hindi? So, yun lang po. Passport, number 1 is passport. So, number 2 po is yung COVID vaccination card. Yung ano po, yung maliit kung saan parang certificate siya. Yung ganito. So, kami po, ito po yan. Ito po, alam niyo po yan. So, may sealed. Ayan po, may sealed of acceptance. Ayan, huwag niyo na akong tingnan. Kasi hindi maganda. Saan ba yan? Ayan po, may sealed po siya. Ayan po, nakikita niyo po may sealed. So, kami po is dalawa actually. Meron po kaming sealed na ganito. Ayan, yan po yung importante. Kasi yan po yung
tinitignan kasi baka sabihin gawa sa recto yan pag walang sealed. So, ito po yung official. So, ang ginawa po namin kasi, although this is only in the form of soft file, kasi i-ano sa atin yan, ibibigay, in a form of hard file, yung hard printout, ang ginawa po namin, kasi ito yung parang card lang siya. So, i-laminate yun na lang po just to make sure na medyo matibay at hindi magugusot. Kasi importante po ito sa pagta-travel nyo po, lalo na ngayong pandemic. Kasi alam nyo naman, masyadong mahigpit ngayon, tumataas ang cases ng virus all over the world. So, it's really necessary to have this kind of documents or requirements while traveling because this is one of the restricted requirement for all OFW traveling anywhere in the world going to the Philippines. So, mas maganda po i-laminate nyo tulad ng ginawa namin. So, laminated po siya. Number 2 is po yung One Health Pass. Ayan po. Tatago ko na lang yung aking pangalan. So, ang ginawa ko po, nag-registered kami bago umuwi. So, one thing also po is, ang gawin nyo is, habang nandun kayo, hindi pa kayo maalis dito sa mga 5 days before, 10 days before, tapos may ticket na kayo, and officially, yung ticket nyo is talagang official na talagang sure na kayong uwi, sureness na talaga hindi na maka-cancel kasi okay na yung bansa nyo, or kami kasi naging okay na yung bansa namin, so sure na kami na talagang makaka-uwi kami. So, yung ticket na yun, ni-registered namin online. So, you have to register online ng One Health Pass. Government.ph po and One Health Pass, government.ph. I don't know. Basta alamin nyo na lang po kung paano po yung registration. Kasi yung One Health Pass online. So, magagawa nyo po yan kapag yung ticket nyo na niya kasi kakailanganin nyo po yung ticket information nyo doon sa One Health Pass online registration. So, yung mga hindi po talaga computer literate na mga kapwa natin ng OFW na hindi masyado makaintindi, magpatulong po kayo sa marurunong diyan. Abutan nyo na lang ng pang-inom o kaya pambili ng ng lugaw para tulungan po kayo kasi yun pang isang problema natin pag hindi po tayo computer literate or may alaman tayo pero hindi natin masyadong alam. So ito po yung importante, One Health Pass kasi isa ito sa mga hinahanap sa airport po. So One Health Pass, after mag-register ng One Health Pass po, is i-continue nyo siya papunta ngayon sa QR code. Ang QR code po is under ng One Health Pass. So ito po yun. Ito po yung makikita nyo may mga bar code. Kaya nga po, QR code. Ito po yung importante rin. So, ang ginawa namin is print out din namin. Kasi, usually, pwede naman siyang soft copy. Ilalagay nyo lang sa cellphone nyo. Pero, napakahirap po. Malim nyo po, malaglag yung cellphone nyo. Or mablobat, masira. Kasi may mga instances po na po pwedeng mangyaring ganun. Or hindi natin alam, malaglag sa taxi o malaglag kung saan. Medyo yung kaingotan natin, excitement natin umuwi, sobrang excited ka, hindi mo alam yung cellphone mo, naiwan mo sa upuan, paano na? So, mas maganda po, i-print out nyo na lang necessary. It's better that way kasi once na kinailangan sa airport, somebody would ask you, let's say from on the immigrations, they will ask you, asan po yung One Health Pass nyo, yung QR code nyo. So, easily, ilalabas mo lang yung printout na nakaganito. So, i-scan nila yan. So, mas mabilis, di ba? Kaysa sandali po. So, it takes time. Tandaan nyo, mahaba ang pila. Maraming nakapila. At lahat yan excited umuwi. So, mas maganda just to ease out and give you much better time and fast pace ang gagawin natin is i-secure nyo ng printouts yung One Health Pass tsaka yung QR code. Yan po yan. Importante po yan. Number, nawala na. Sandali po. Ay, parang may bumababa sa bintana. So, isa pa pong importante is yung COVID test report, COVID-19 test report. So, ayan po yan. COVID test report. Ito po yung ginawa ng ating PCR test. So, one thing lang po as advice, kailangan po nating updated. Let's say, prior sa pag-alis natin, let's say yung mako-cover niya po yung 48 hours
update ng test nyo. Let's say ang flight nyo is bukas, dapat na-receive nyo ngayong araw na to yung QR COVID-19 test report nyo, yung ganito. I-print out nyo rin po, of course. I-print out nyo rin po siya. Huwag nyo na tignan yung mukha ko kasi hindi maganda. Ayan po. At official po, may sealed na naman po. Ayan po. Pag may sealed, pag walang sealed, is hindi po siya official. So, hindi po yan tatanggapin sa airport. So, kailangan, you have to make sure that the COVID-19 COVID-19 test report is may seal po na ganyan. Ayan po, importante po yan. Yan po, yan. Ayan po yan. Importante po yan. So, yan po yung official. So, i-print out nyo lang po. So, kailangan din po ito, hahanapin ito. So, yun po yung mga bagay na tatandaan nyo kapag pupunta kayo ng airport. Kasi pag magta-travel kayo pauwi ng Pilipinas bilang OFW. So, ulit po natin, passport, COVID-19 vaccination card, yung nakalaminate, yung maliit. Then, yung One Health Pass na re-registered nyo sa online, dapat i-print out nyo po. Number 4 is yung QR code na kasunod ng pag-register nyo ng One Health Pass na dapat po i-print out nyo rin para mas maganda. And then, yung COVID-19 test report. So, ang gagawin nyo po, lahat po ng ganito nyong papel is ilagay nyo po sa isang envelope. Ilagay nyo po sa isang anything na malapad na pagsasama-samahin nyo sa kung isasama nyo sa ibang documents. Basta yung kakailanganin lang sa airport para pag hinanap, isang bunutan nyo lang ng ganun, andyan na lahat. Kasi kami nilagay ko sa isang envelope na hardbound envelope. Tapos pag kailangan, hinuhugot ko lang. So, yun yung mas nagpapadali. Tsaka, hindi ka magkakaroon ng, alam mo yun, ng parang time na, hanapin ko. So, sayang po yung panahon at oras talaga. Tsaka, baka hindi mo alam sa pagmamadali mo, pagkakalkal mo, may nalaglag pa palang importanteng bagay. So, yun ang anong pangyayari, hindi maganda. So, pag nandun na po kayo, syempre, bawal po ang food. Of course, bago mag-immigration, kailangan ipimigay nyo na yung food nyo yan. Kasi syempre po, kailangan natin mag-secure ng pagkain habang nag-aantay sa pila. Kasi syempre, nagtitipid tayo. Pero once na nakapasok na po kayo, of course, kailangan nyo pong itapon na yung food. So, pagpasok nyo po ngayon ng eroplano, let's say ganun, kasi may nagawa na po akong vlog tungkol po sa mga luggages, mga dapat isaalang-alang kung ilan lang daw po dapat ang inyong dadalhin kasi po may pagbabago rin ng sistema sa airports based dun sa mga kasama ko kasi yung mga kasama kong Pilipino nagbayad ng mga excess is nagulat din sila kasi for how many times they go in and out sa bansang yon. So they were amazed actually that moment kasi they were charged for some certain kilograms of the excess na kanilang mga mga kanilang daladala. So yung iba nagbayad of course, and one thing for sure, you have to secure dirhams sa inyong wallet o sa inyong bulsa kasi hindi natin alam, unnecessarily, unwantedly, baka magkaroon tayo ng mga ganong klaseng pagkakataon. So panoorin nyo na lang yung video ko about it sa experience namin. So ito na po yung nabanggit ko na po yung tungkol sa procedures pagdating sa airport ng Dubai, no? So ako saan mga airport kayo napupunta. Then while in the airport, let's say ito naman po is airport, let's say nakalipad na kayo, umangat na aeroplano, lumilipad na ng gano'n, gumagano na. May namimigay po yan sa loob, alam naman po natin yan, normal naman yan, may namimigay ng mga forms. Oo, kasi yun lang po sana tayo na sobrang excitement ng mga tao is talagang puno pong aeroplano, kulang na lang po may sumabit o kaya may tumayo na parang bus para lang makauwi. So, ang atin lang po, we have to make sure that we have, kasi sa immigration pa lang po sa airport ng Dubai, they will ask you to have or to bring, if you have, actually it's always unnecessary na mag-provide kayo o mag-secure kayo ng face mask and additional face mask at saka yung necessary yung face shield kasi i-require yan sa loob ng aeroplano that you have to wear your face shield. So lahat kailangan naka-face shield and face mask. So i-secure nyo yung face shield nyo, yung required face shield at wag yung pang-pormahan. Pwede rin naman yun basta malagay yung face mask para to secure kasi na aeroplano yan. So ang hindi natin alam whatever happens inside the plane. So, kailangan i-secure natin yung sarili natin. And also,
Pag nandun na kayo sa airport, sa aeroplano, sa loob ng aeroplano po, may mga forms na ibibigay sa inyo. Yes, may mga forms na iaabot sa inyo ang mga flight crews or mga flight staff. Then lahat nyo po kailangan i-secure nyo. You have to fill it out completely. Pirmahan nyo po o sagutan nyo lahat nandun. Kasi may tanong dun about kasama po dun sa itatanong sa inyo actually yung OSSS ng QR code nyo. Ito po. Yung OSS na yan. Meron dun sa isang form na puti na tatanungin yun OSS, ICR code, something like that. Pero pag hindi nyo po naintindihan, tanong nyo na lang sa mga staff ng aeroplano. Pero nandun po yun. Isa kasasama nyo po itong QR code na to. So, kailangan i-fill out niyo siya completely. Lahat po ng mga questions ng forms na yon. Actually, I can't remember how many forms yung binigay. But you have to fill it out, every forms that they will provided you. And then, completely kailangan kompleto po yon. Kasi importante yon dahil po, yun po ay hahanapin sa inyo pagbaba nyo ng NAIA Terminal Airport. So, pagbaba ng eroplano, ayun, hahanapin po yon kasi i-discuss natin yun later isa-isa why you should have to fill it out completely, and these forms must be completed na mapirmahan nyo po kasi very important po yung pagbaba nyo ng NAIA terminal. So ito po, pagdating nyo po ng airport sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas tayo pupunta, hindi naman tayo pupunta sa ibang bansa, no? Pagdating nyo po sa airport, of course, ito naman po yung dapat yung tandaan. Of course, yung nasa aeroplano, yung mga forms, dapat i-fill out nyo yan lahat completely. Then number 2, once you arrive in NAIA Terminal Airport, paglabas nyo po ng aeroplano, may mga mag-a-advise po sa inyo, blah blah blah, dito po kayo pumila. Lahat po ng mga channeling, dito po pumila. Right before after you come out from the plane, may pila po talaga na na para sa lahat. So andyan po yung mga para sa lahat, pero may mga special lane din para sa mga din, sa mga priority lane, let's say mga pregnant women and mga matatanda. So tatanungin po kayo, may mga certain interviews. Actually, it's not so much. They will ask you about yung health status mo. Let's say, tumataas bang BP mo? May problema ka ba sa health mo? Sa pag-ibig mo? Hindi kasama yon. So, about health lang po. Hindi nila tatanungin kung may problema ka sa pag-ibig o may problema ka sa pera. Hindi po yung kasama. Ang concern nila is about the health kasi syempre pandemic. So, tatanungin ka doon, tumataas bang BP mo? May mga comorbidity ka ba? May mga maintenance ka ba? Yung mga ganung bagay lang po. So, once you said it, and are you sure about yourself na hindi ka naman talaga ganon, then you have to answer right, honestly. You have to tell them honestly that, no, I don't have any. Okay, fine. Tapos may mga gaganon ko. Tapos, after that, they will tell you, may kukunin dun. Isa sa mga forms kukunin nila. So, yun na po, yung pinaka first step. May isang form na kukunin doon na pinirmahan nyo sa aeroplano. So, hindi ko na paano yun. Basta mararanasan nyo yun. Kasi, syempre, first time kong mag-travel na pandemic. So, hindi ko rin na-secure at tatandaan masyado yung mga dapat. Yung isa-isa kasi hindi naman paulit-ulit ang alis ko. So, it's my first time na nagbakasyon. So, after that, lalabas kayo dun sa line na yon. Pag natapos na kayo, mag-i-scan, dadaan kayo sa scanning. And then, okay na yan. Dadaan kayo sa scanning. And then, after the scanning, paglabas nyo, dire-diretso, may mga mag-guide sa inyo. Lahat po ng land-base dito, blah, blah, blah. Mga land-base, mga OFW po yun. Yung mga sea-base, yung mga seaman yun. So, lahat po kayo pupunta sa land-base. May certain room for the land-based passengers, yung mga OFWs, papasok kayo doon, andun pa yung mga magbi-briefing sa inyo about the forms na natitirang hawak nyo and what to do. Basta they will provide you some briefings and informations about the forms on what will happen after the airport, okay? Makinig lang kayo, wag kayong aang-anga. Basta pakinggan nyo po kasi very important po talaga that you have to follow and understand everything, every details that they will be provided you. So, all details should be understood at dapat maintindihan nyo talaga. Dapat lahat ng sasabihin nila, pakinggan nyo kasi importante. So, after that, lalabas kayo, pipila kayo sa immigration naman. Of course, may local immigration tayo. Kukunin na naman yung isang may form na naman na kukunin doon. I'm not sure, pero mararanasan nyo yun. And then,
Paglabas nyo after the immigration, pipila na naman kayo, may pipirmahan sila, may mga right before kayong lumabas ng airport mismo, bago pumunta ng bus, pipila muna kayo dyan. Tapos may mga tao dyan na titingnan yung ano mo, yung passport mo, and then yung ticket mo. But something they will check on it. They will check something sa dalawang bagay na yon. And then, bibigyan kayo ng ito. This OWA programs and services. Itong booklet na to. This booklet will designate the hotel that you will be going in and kung saan kayo magko-quarantine. Dito naka-designate dito yan sa ibaba. Ito, nakalagay, I'm Hotel. So, andito kami sa I'm Hotel Along Makati. So, dyan yung malalaman yun. And, after that, bibigyan kayo ng pagkain. Kasi dumating kami, it's mga around 9 o'clock yaya. We arrived 9. So, it's almusal. So, they provided us food. I'm sorry. They provided us food and water. So, bit-bit na namin yon hanggang sa may paglabas namin. So, paglabas nyo ng airport, mga kabrod, mga kapwa ko Pilipino at OFW, nandiyan na po yung bus nag-aantay. So, you have to secure if you are a group, and it's better that you ride on the same bus. Meaning, lahat kayo, kung 5 kayo, or magkakaibigan kayo, it's better na magkakasama kayo sa bus. Kasi, ang arrival po kasi is per arrival pagdating nyo sa hotel. Let's say kung may second bus, third bus, mag-aantay sila ng turn until the first batch will able to get the rooms, and then the second batch bus will go after the first batch. So, pag may nahuling kasama kayo, is mahuli siyang kumuha ng room. So, medyo hindi kayo magkakasabay-sabay. Parang may galit ata kasi tumutunog yung aking bintanang salamin. So, ito po yun. Oo nga, may galit nga, may nagagalit. I think it's the wind outside. Lakas ng hangin sa labas. Nakatakot. Kala mo may gumi, diba? So, yun po. Going back. So, yun po. I-secure nyo po na magkakasama kayo. Kasi, although pag sinabi naman, let's say, Sogo, kayo pupunta, lahat ng binigyan ng card na may nakalagay man na Sogo, tapos naiwan yung kasama nyo, is sa Sogo rin pupunta. They will be brought sa sa same hotel sa Sogo pa rin. Pero nga lang yung batch by batch, yung sinasabi ko yung may iwan, it's better na magkakasabay kayo. Yun lang ang mas maganda rin kasi para sabay-sabay kayong aakyat, sabay-sabay kumakain, sabay-sabay kayong nagpipirmahan. Kasi pwede mong tanungin yung mga kasama mo na anong kailangan natin. Pag medyo slow ka ng konti, at least may matatanong ka. Kaysa yung wala ka ng kasama, dahil kabagala mo na iwan ka. So, medyo check din sa mga kasama. Huwag masyadong gapang-gapang. Medyo i-check ba? Wala na pala yung kasama ko. Ayan na pala. So, ganon. So, pag grupo kaya, pero pag alone ka or mag-isa ka lang, so at least wala kang problema. Wala kang masyadong isipin. So, yun po. So, another thing, sa airport, pag nandun na kayo sa bus, so tapos na po tayo, no? So, tandaan po natin, sa aeroplano pa lang is may mga forms na ibibigay na dapat natin i-fill out completely. Pagbaba, may pila, may mga interviews, may scanning, and then may mga briefings na about sa mga forms na hawak yung natitira. And then paglabas nyo, may ibibigay na sa inyong ganito, which is the OWA Program Services Module or ganitong booklet na naka-assign na po yung hotel kung saan nyo. Ito po yun. Naka-assign na po yung hotel kung saan kayo pupunta. So, immediately lalabas kayo with the food and everything sa bus at sama-sama. So, pag nakasakay na po kayo ng bus, isang tip lang po. May mga tao kasi, may mga OFW kasi na, ay, nakalimutan kong bumili ng SIM. Ay, nakalimutan kong ganito. Hindi ako nakabili ng roaming SIM. So, sa amin naman po, natutuwa lang ako kasi may yung isang lalaki na, I think it's a driver or yung parang nag-a-assist dun sa driver na, which is employee din dun sa may extra income siya. Nagbebenta po siya ng SIM. So, natuwa kami kasi hindi na namin kailangan maghanap. So, siya na nag-offer, kung may kailangan po kayo ng SIM. So, it's very cheap naman kasi it's 100 only. So, bili na. At least, doon pa lang activated. Tapos may free na gig para makapag-internet ka.
Kasi yun naman importante magkaroon ka ng local SIM agad once you immediately arrive in the airport. So, for you to contact all the people here in the Philippines, you need to secure one local SIM dito. So, yun lang po ang dapat mong gawin. So, it's very uh, nakakatuwa kasi sa bus mismo may selling na ng SIM. So, yun, nakabili kami. And then, once you arrive in the hotel, of course, this is one thing also, ang i-discuss naman natin is about the hotel. So, kung dumating na kayo sa assigned hotel, depende po yan. Kasi kung ano po yung required rules ng gobyerno natin. Kasi before, nung nasa red list talaga, medyo mataas ang quarantine period. Or yung ibang country, depende sa number of, let's say, yung status ng kanilang virus-infected people. Or kung ano yung status ng kanilang, I cannot hindi po ako experts about it, pero it really depends on the rules of the government kung ilan po yung present na ibibigay nilang quarantine period for OFWs coming from different countries. So tayo is coming from Dubai, which is green list na po. So they gave us 14 days. So ang mangyayari po niyan is 10 days sa hotel, and 4 days na matitira niyan is sa inyong tahanan. So doon po kayo magkukontinue ng remaining 4 days sa inyong bahay, which is after the 10 days quarantine in the hotel, and once you go out and finish with the swabbing or the PCR test dito sa hotel, kailangan pag-uwi na kayo, i-coordinate nyo yung sarili nyo as per the OWA's sinabi is you have to coordinate with the local health barangay nyo na kayo ay galing sa abroad at kayo ay magko-continue ng inyong quarantine just to make sure that they will be able to monitor you on their behalf kung ano man yung magiging status nyo. Let's say kung bigla kayong magkaroon ng COVID, at least they will know it, they will do something about it, they can do something for you because hindi natin alam. Pero and you will know naman po pag after the quarantine here, after the 10 days, is andyan naman yung result eh. So, malalaman mo kung positive ka o negative. So, yun po. So, upon arrival in the hotel, let's say, pagbaba nyo, kasi syempre may mga gamit kayo at piling artista dahil marami kayong dala, tandaan nyo po, ang staff po ng hotel is staff ng hotel. Ang staff ng OWA, hindi naman po sila ganun karami. So, you have to help yourself. Kung may mga guys naman kayong kasama sa bus, immediately, one of the staff from the OWA or from the hotel itself, or somebody who would assist you regarding about the hotel accommodation for the quarantine, they will ask sa bus, o kung sino yung mga lalaki dyan, tumulong naman kayo dyan, tulungan yung pagbaba ng mga gamit. So, immediately yung mga lalaki, tumulong tayo. Siyempre, kasi hindi naman kakayanin ng mga babae. Usually kasi may mga matatanda rin kasama eh. So, yun ang ginawa namin. So, immediately, tulong. Then, kasi kayo rin mag-aakyat ng gamit. Then, once you completely, let's say, unloaded everything, let's say, mga gamit nyo, at umalis na yung bus, andun na kayo sa hotel, papasok kayo sa isang room. Upon arrival, pupunta kayo sa isang room, tapos bibigyan kayo ng forms for necessary yun sa hotel for them to get the informations and I think records din. You have to fill it out also. Importante yon kasi it's for the OWA and for the hotel. I think basta you have to follow. Sundin nyo yon. Tapos magbi-briefing sila. They will give you briefings and talks about yung mga dapat nyong sundin, yung mga do's and don'ts, yung mga dapat nyong gawin, yung mga necessaries na dapat nyong sundin, yung mga rules and regulations, kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat na isaalang-alang natin bilang magpapa-quarantine sa hotel. So, kasi dumating kami ng morning, so they secure us again food. Binigyan kami ng pagkain tsaka tubig. So, you see, hindi po tayo pinapabayaan kahit papaano. So, the government provides what we need as OFW. So, not so much, but enough for us to, to fill out our empty stomach. Okay na yan. And, habang nag-aantay kayo, after the briefing, kasi hindi ko alam paano yung sistema ng ibang hotel, but I'm telling this based on my experience in this hotel, kung paano nila kami inistima. So, after namin ng briefing, umalis kami sa room na yun, pumunta kami sa sala. Just there, because we're waiting for the assigned room.
Kasi, syempre, may mga naunang batch naman eh. Di finish muna yung unang batch na makaakyat, na makahanap ng room. So, kami naman nag-antay for the available rooms. So, it took us almost like 1 hour or 1.5 hours waiting kasi individually naman ang bigay ng room. Kasi one room, one head na. So, 1:1 po ang ratio. Isang tao, isang room po. Either dalawa yung kama or dalawa yung rooms inside the big room. So, isa ka pa rin kasi it's isolation. I mean, you have to quarantine yourself. Hindi naman sinabi kayong groupings, di ba? One individually lang po, isa-isa lang po. So, habang nag-aantay kayo ng room at may inassign na, may mga pipirmahan na naman po kayo. Hindi naman masyado, konti-konti lang. So, habang nag-aantay kami, inabot kami ng 3 o'clock, merienda na yon. Binigyan na naman kami ng food. So, yun, nabubusog kami. So, tinawag na kami. Ako yung unang-unang tinawag. So, may naunang priority po sa hotel actually ang mga senior citizen. So, may mga senior rin ang inuunang umakyat sa kwarto. So, sa listahan kasi ako yung nauna. So, may naunang senior, tapos ako yung tinawag on the first na tinawag kasi I was on the first list. I listed myself as first person for the attendance. So, ako yung unang natawag. So, immediately I got my room. And then, may mag-a-assist sa'yo na hotel staff na dala-dala yung gamit mo, ituturo mo lang, at tulungan mo naman kasi syempre, isa lang siya, kawawa naman. So, binuhat namin, tapos inakit. So, pagdating ng room, ayan, bibigay sa yung gamit mo, then, bibigay sa yung lock, kasi social yung room, maganda yung room namin. So, may vlog na rin ako tungkol sa room namin, may tour ako sa room namin. So, ang binigay sa akin yung pinakasusa yung ginaganon yung first time, so, very nice. So, ang tips ko ulit, once na nakapasok na po kayo ng room, mga kabrod, mga ka-OFW, mga kaibigan, wala na pong lalabas. Bawal na pong lumabas. So, ito lang po ang tips ko po sa inyo. Let's say, ganito ang may nangyari. May pinakilagay kayo sa kasama mo na gamit mo. Immediately, doon pa lang sa baba, kunin mo na. Kasi kapag pumasok na kayo sa room, hindi na po kayo allowed lumabas or hindi na po allowed magpakuha ng gamit from other rooms kung saan nasa inyong kaibigan nyo or kasama nyo. So immediately, habang magkakasama pa lang kayo, kunin mo na yung mga gamit na ipinakilagay mo sa kasama mo. Or kung may pagkakataong kang bumili ng importanteng bagay at may madaanan kayo any store in the airport or anything na pwede ka makabili ng personal needs mo, bilhin mo na. Bumili na kayo or if you need to change money, bumili na kayo. Kasi kung medyo magugutom ka at gusto mong bumili ng pagkain sa airport, siyempre, they have to accept Philippine peso. Of course, they will not accept any currency from other country. Of course, dapat peso. So, you have to secure peso on your money, on your pocket. That's only for other important reasons. Let's say, gusto nyo kumain, gusto nyo umorder ng pagkain. Kung ayaw nyo yung pagkain ng OWA. So, kung medyo mayaman, medyo nakakaangat, at medyo class, may pang-order basta may peso. So yun lang po sa ngayon yung naibigay ko sa inyo at sana po nakatulong po sa inyo mga kaibigan, mga kabrad, mga ka-OFW kasi yun po yung pinaka experience ko. So my experience I think would be somehow same experience of the other OFWs coming and sana po makatulong po sa inyo. So yun lang po mga kaibigan, kung mga ka-OFW, sana po malaking bagay or maliit man na bagay ang nagawa ko ngayon is makatulong po sa inyo para ma-ease out po ang inyong problema at hindi po kayo medyo mataranta sa inyong mga kakailanganin. So, once again po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking video para po makatulong naman po sa mga ibang OFW na uuwi po ng Pilipinas. Maybe there are other videos also that na may content na ganun din sa akin na yung mga procedures to help the other OFWs coming. So, at least isa po ako sa makatulong based on my own personal experience kasi pwede po makatulong yun sa inyo bago kayo pumunta sa Pilipinas. So yun lang po, maraming salamat, mag-ingat po tayo, magdasal at maging malakas at maging matatag. Maraming salamat po and good afternoon. Bye-bye po.